Pag-usapan po natin at ibalita ko na rin sa inyo siyempre dito sa Mike Abe Opinions. Ako nagulat din ako sa tagalan nating binabantayan ng mga political exercise dekada na dito sa ating bansa. Alam ba ninyo na ngayon lang po na hindi naman kompleto pero ang dami nito. 11 na, 11 senatorial candidate ng Makabayan Bloc. Ibig sabihin, yun pong mga kilalang mga marginalized sector o grupo na talagang laging kasama sa politika at gobyerno noon pang dekada na rin ang nakaraang panahon. Ngayon lang sila nakakuha ng ganitong karami na kandidato. Dati dati 3, 4 lang eh. Ngayon pinangunahan po ni Teddy Casino, Franz Castro, si Brosas, Masa at iba pa, yung 11 senatorial candidate na gusto silang maging senador. Naku, ang laking problema ito ng mga Duterte pag ito'y nanalo. Alam naman natin ayaw nito sa mga Duterte. Pag halimbawa ha, maging senador itong mga ito. Pag nagkaroon ng impeachment, malamang makalusot. Kung halimbawa ay makapasok ang 5 o 6 dito sa kailang grupo, halimbawa lang, malaking bagay yan. Di ba? Ay alam nyo, ang impeachment na kahit kaninong impeachable official, 18 or 16 or 18 lang na mga senador, na mga senador judge, pwede nang ma-impeach sa mga impeachable official pag dumating sa kanila ang impeachment case kung sakaling mayroong magpapail sa Kongreso. So, kakaiba ito. Ano ang ibig sabihin ito? Sa akin pong opinion at analysis ay nakikita ko na papag-aralan natin na kaya dumadami itong grupo ng Makabayan Bloc o mga grupong talagang progresibo na kumukontra sa mga Duterte at sa gobyerno ay dahil nakikita nila na baka bumalik ang mga Duterte sa 2028 o baka makabalik ang mga Maka-Duterte ngayong midterm election sa 2025. Yan ang purpose nila. Harapin yan. Sa tingin ko po. Kasi ngayon lang sila dumami. Inuulit ko, dati nga 3, 4 lang ang kanilang kandidato. Pero ngayon 11 na. Tapos kung inyong mapapansin, ang dami rin na mga party list organization na kaalyado nila. Nandyan ang nangungunang bayan muna, gustong bumalik sina Colmenares at iba pang kailang kasamahan. Akbayan, sino-sino ba? At kung sino-sino. So, ako ang nakikita ko rito dahil hindi naman sila talagang bumapatikos ng matitindi laban kay Pangulong Marcos. Actually, hindi gaanong problema ni Pangulong Marcos itong grupong ito ngayon. Dahil hindi naman sila talagang below the belt at walang personal na batikos kay Pangulong Marcos at sa buong gobyerno. Ang mas matinding gumagawa niyan ay yung mga Duterte supporters at Duterte family, di ba? Matitinding batikos nila. Kaya ako, ang tingin ko rito, papasok sila sa mga local at national position, especially sa Kongreso at Senado, nitong grupong ito, ang kailang binabantayan ay ang mga Duterte, hindi ang Marcos administration. Dahil nakikita nilang hindi naman, wala silang nakikitang ganong kalala o problema ang Marcos administration. Ang kinatatakot ng mga ito siguro ay yung baka makabalik ang mga Maka-Duterte. Yan ang kanilang haharapin. Okay? Any comment, reaction sa galaw na ito? At ito pa yung isa. Alam ba ninyo na si dating Congressman Gary Alejano, Magdalo party list, babalik. Dating congressman yan. Nag-file na po ng Certificate of Candidacy. At alam nyo kung anong isa sa kanilang mga agenda, inamin na doon sa interview after ng filing. Impeachment against Vice President Sara Duterte. So kung ngayong 19 Congress, patapos na kasi ito 19 Congress, mababaliwala na yan eh. Wala nagpa-file dahil wala nakita nila, wala ng panahon. Hanggang December na lang itong 19 Congress, tapos January, on and off na yan, close na yan totally, tapos mag-i-election na. Sa July ng 2025, yan ay yung 20 Congress. At yan ngayon.
Kaya kung walang impeachment ngayong taong ito, kay Inday Sara Duterte, malamang pag na nakabalik ang Magdalo Party List, sila yung mangunguna. Magpapail. Alam niyo kung bakit? Si dating senador Trillanes ay sabi nga niya meron na silang 22 hanggang 25 article of impeachment. Ibig sabihin, ground for impeachment laban kay Vice President. Yan ang sinasabi, open yan. Inaamin ni Trillanes. Matindi yun, 22 hanggang 25 article of impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa ang kanilang nakikita. Ground talaga yun for impeachment kung mapapatunayan. Trillanes ang kasasalita nun. Ngayon, magpapail at babalik ang Magdalo sa Kongreso. At pag nagkabalik sila, sabi ni former Congressman Alejano, yan ang isa sa kailang gagawin. I-file. Ibig sabihin, seryoso ang kampo ni Trillanes at Magdalo na sila ang magiging complainant before Congress sa impeachment against Sara Duterte. Huwag natin kalimutan, ang impeachment case, pwedeng i-file ng civilian, i-sponsor ng congressman. Pwede namang congressman mismo ang mag-sponsor at complainant. Kaya pagka si Alejano at Magdalo Party List nakabalik, ay hindi niya kailangan ng civilian complainant. Sila mismo magiging complainant at allowed yan before Committee on Justice ng Kongreso. Kaya itong Kongreso, makulay itong incoming Congress 2020 after election sa Mayo. Isipin mo, papasok dyan sina Dilima, sina Jokno, sina Colmenares, at yung iba pang mga grupo na identify na hindi sang-ayon sa mga galaw ni Vice President Inday Sara. May mabigat yan. So, kung ngayong taong ito, inuulit ko, makalusot si Inday Sara, walang mong kaharaping impeachment sa susunod na Kongreso, yan na yung 20 Congress na magsisimula sa July ng 2025 after election, ayan na yung magiging problema. Abangan natin. At itong grupong ito may follower supporters. Di ba? Yan na yan. Ngayon pala mas itong papasok na yung next Congress pala, mas maraming party list. Kasi ang sinasabi ng COMELEC, 160 party list organization ang binigyan ng accreditation. Ay kung yung lahat ng party list na yung magkaroon ng kinatawaan, bawat isa lang o di 160 na. Ay paano kung iba dyan makadalawa? O di baka umabot ng kulong-kulang na 200. Hindi ngayon nga lang, 60 lang yata ang party list, ang iingay na nila paano kaya kung umabot ng 100? Sabi natin, maka-100. Mabigat yun. Kung 160 party list, lahat ng party list makakuha ng tig-isa. Ang dami minimum na 100 congressman party list. Karamihan dyan ayaw sa mga Duterte, ang lakas na pwersa niyan. Malamang makalusot ngayon pa lang. Tinitingnan kita ko, malamang makalusot talaga sa Committee on Justice at Kongreso ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Next Congress, pag nakapasok itong mga ayaw sa mga Duterte na mga party list at yung mga district congressman, kahit na abutin pa ng 220 ang congressman sa buong bansa kasama ang party list, majority ang magdidesisyon dyan in favor of impeachment. Saya, sa susunod taon, may problema si Inday sa susunod na Kongreso. Yan ang aking opinion at analysis dito sa kailang mga galaw. Abangan! Please like, subscribe, and follow sa ating mga channel.